Ang masasabi ko pag isinara ang Boracay, marami sa amin ang magugutom. Lahat ng mga kooperatiba, sailboat, tsaka mag, mag, magbabangka ay magugutom lahat. Lahat ng mga naghahanap buhay na maliliit dito ay magugutom. Kung ipapasari ni Presidente ang Boracay, paano naman yung pagkabuhayan namin? Katulad ko, nagtitinda lang ng manok natin 10-10. Yun lang naman ang pinahanap buhayan ko. Kung ipasasara niya, paano naman kami? Hindi gutom ang madaming tao dito sa Boracay. Hindi lang naman ako, halos lahat ng mga naghahanap buhay dito. Sana hindi. Kasi dito lang po kami umaasa para sa mga apo namin. Dito lang po kami kumukuha ng amin. Ginagastos, pagkain, ganyan din sa pag-aaral ng mga apo namin. Kung ipapasara yung Boracay, malaki ang epekto nito sa aming mamamayan sa Malay. Lalo na kaming mga maliliit na mga asosasyon, kagaya ng kooperatiba namin sa sailboat. Maraming may epektuhan kasi kaming membro mismo, nasa 800 mahigit, ay yung pamilya niyan na umaasa, marami kagaya sa akin, daming umaasa, mga anak ko nag-aaral. Hindi lang ako, marami kami. Kami pabor, syempre naman. Pwede naman siguro maayos yung mga dapat ayusin na naka-open yung Boracay eh. Tulad dito, marami naman ditong hindi nag-violate sa sinasabi nila na dapat ayusin. Bakit isasara yung Boracay? Kung sa akin naman, hindi man talaga pwede isasara ang Boracay ni Presidente. Kawawa kasi dito nga maliliit, kami mga mahirap, maliliit dito. Kawawa naman kasi yung dapat papasara dito, yung resort nga hindi nagsunod sa government sa nag-violate, yun talaga isasara nila. Sana wag naman yung ipasara para kahit pa paano hindi naman kami maapektuhan ditong taga Boracay. Taga Boracay talaga mismo ako. Kaso lang, siyempre hindi natin maiwasan na mangyari yung ganyan. Di ba? Pero wala kaming magagawa kung gugustuhin niya. Kahit ba maglo-load kami, kahit ba mag-iiyak kami, kung talagang gusto niya, ano magagawa namin? Presidente siya di ba? Sana naman maawa siya sa mga maliliit na kagaya namin. Na dito lang kami umaasa para mabuhay. Ang panawagan ko po kay mahal na Presidente Duterte ay sana po mabigyan kami ng wag naman po isara ang Boracay dahil yan lang ang kailangan naming makamit dito para hindi naman kami mawala ng hanap buhay. Kung pwede po sana, nananawagan ako na wag ipasara, rehabilitate lang, tapos lang yung clean up, saka yung ipapasara yung nag-violate lang sana. Sana naman President Duterte, kung maintindihan mo at maunawaan mo bilang Boracay noon kami at ito lang ang hanap buhay namin, ang dapat ayusin lang. At ang tulad ng mga violator at ang hindi naman nag-violate, i-operate na lang. Kaya yung panawagan ko kay Presidente, sana wag na isara naman ang Boracay. Kasi yung pinagkukunan na hanap buhay dito lang sa beach namin. Kasi impiktuhan din ang mga business namin. Magaling yung may mga mayaman na may resort yan. May mga business sila sa iba-ibang lugar, may mga resort. Tapos may sa Manila. Paano may pera sila? Kami mga mahirap. Wala talaga. Parating namin sa kay Pangulo, Presidente, kahit kami pumapanay sa kanya, pero sa Pilipino kami, sana wag na sana isara ang Boracay naman.